Isiniwalat ng NBI na hindi nagtutugma ang fingerprint ni Mayor Alice at ng isa pang Alice Guo. Sa mga inilabas na ebidensya, hindi nagmatch ang fingerprint ni Mayor Alice Guo at ang sinasabing ikatlong Alice Guo, ngunit pareho sila ng kaarawan na July 12, 1986. At pareho rin umanong ipinanganak sa Tarlac. Kinumpirma ng NBI Director Jaime Santiago na nag-apply ng NBI clearance ang pangatlong Alice Guo sa Quezon City, may 20 taon na ang nakakaraan. Sa isinagawang pagsisiyasat, natuklasan ng NBI na walang nagngangalang Alice Guo na residente sa nasabing lugar. Tinitingnan ngayon ng NBI ang motibo sa pag-a-apply ng NBI clearance ng ikatlong Alice Leal Guo. Nananawagan din sa publiko na ipagbigay sa kanilang tanggapan ang anumang impormasyon ng ikatlong Alice Guo. Sa katunayan, nagbigay pa ang NBI ng 50,000 peso reward sa sinumang magkakapagturo sa kinaroroonan ng ikatlong Alice Guo. Nasa ating muli linya ang abogado po ni Suspended Mayor Alice Guo na si Attorney Stephen David. Attorney, magandang umaga po. Good morning, Sir Ted and DJ Dacha. Opo, amin pong nakapanayam si Senador Risa Ontiveros kamakailan po lamang. Ang sabi niya, subpina po ang kanila pong ipinalabas na para po kay Mayor Alice sa kanila pong hearing on July 10. Natanggap niya na ho ba ang subpina? Well, actually, natanggap namin. Yan nga pinag-uusapan namin kahapon. Okay, at ano po napag-usapan niyo? Ayun nga, yung tungkol sa subpina sa hearing na schedule sa Wednesday yata yun. Inyo ho bang nakausap mismo ang inyong kliyente, sir? Nakausap ko siya. Opo. Ito ho ba'y personal na usapan, harapan? Hindi. Sa ano lang, sa cellphone. Opo. Is your client in the country? I believe so. Kasi may lookout order siya. Pero I cannot... Kasi actually, kararating ko lang kahapon ng umaga from abroad. So, nung telephone lang kami nagkausap. Opo. You were saying you cannot confirm nor deny, is that it? Of course, Hindi niyo po makumpirma kung nasa bansa pa ang inyong kliyente o hindi? Hindi kasi wala pa kami physical na meeting So, pero ako, I believe na dito siya kasi cellphone naman ang nag-uusapan na. Okay, sige po. So sir, ano po ang, sorry po, no, alam po naman natin na ito po ay usapang kliyente at abogado, pero ano ho ba ang paramdam ng inyong kliyente o kayo ho mismo, ano bang inyo pong kaisipan dito sa subpina ho ito sabi nga, subpina na ito, pag hindi sumipot, baka po ang sumunod nga, alam po ninyo, ay arrest na. Actually, yun nga ang ina-explain ko kung ano ang consequence ng isang subpina. Ang problema kasi, sa dami ng binato sa kanya mga problema, warrant po, DOJ, traffic, etc., trafficking, yung stress yung level ng stress niya parang iba Sabi niya, masyado siyang traumatic. So, hindi niya alam kung kakayanin physically niya na mag-attend. So, basically yun ang topic namin. Opo. Nung ba siya kausap nyo, siya ba ay, ano ho siya? Kailangan niya ba ng professional help? Alam niyo ho yun, yung mga counselor o mga ilang pong ang trabaho talaga magpahupa sa mga damdamin na nagugulumihanan? Actually, meron siyang physician na nag-attend sa kanya. Ang problema lang kasi ngayon, dahil masyado siyang controversial, ayaw mag-issue ng mga yan ng certification kung anong talagang kalagayan niya. Siyempre, I understand, natatakot sila na patawag ng Senate. Pero, ayun nga ang problema ngayon. Pero sabi ko nga, ini-encourage ko, hindi, ilitin mo, kayanin mo kasi mahirap yung consequence ng disobedience sa isang subpoena. Opo. Meron pa ho naman panahon, kasi ito po ay July 10 pa naman. Opo. Yes, sir. Opo. Pero kayo po bilang counsel niya, ano ho ang inyong dito kaisipan bilang magpapayo ho sa kanya dito po sa isyong ito, sumipot o hindi? Ako kasi as a legal counsel, siyempre I always go for the legal process. So ito kasi part of legal process. Although ako personally hindi naman ako naniniwala talaga na
kailangan pa siya mag-attend doon dahil una-una, ang dami ng binatong kaso sa kanya. Ano ang mangyayari dyan? Self-incrimination, di ba? Kung ano man namang itatanong sa kanya, maaaring ma-incriminate niya yung sarili niya. Sana kung ginagalang yung constitutional right na yan, wala tayong problema. Pero minsan nakita ko kasi sa mga previous hearings na ina-attendan ko hindi naman sa Senate, sa ibang committee like House or where. Minsan pinipilit ka talaga sumagot kahit na alam mo ma-incriminate ka. Pero siyempre, kailangan pa rin siya mag-attend dahil nga part of legal process to. Yung propriety, pwedeng hindi na nga dapat. Pero dahil nga may batas tayo, may legal procedure, kailangan natin complyan niya. Otherwise, may consequence yan sa atin. Diba? Opo. Attorney, baka long shot lang po ito, no? Pero may mga pagkakataon po dati na ang ilang pong mga sinusubpina o pinipilit ng legislatura na sumipot sa mga pagdinig ay dumudulog sa hukuman. Alam niyo ho yun para questionin, no? Yung pong proseso, bagamat alam po naman natin po, no? Ang mga kinahinatnan ng kasong yun. Pero kayo ho, ano bang palagay niyo ho ninyo? Meron namang nagagrant yung kanilang mga certiorari sa Supreme Court, meron din namang hindi. Ako, kung ako ang pakikinggan na Mayor Alice, siyempre gusto kong umakyat sa Supreme Court kasi unang-una, in aid of legislation to Pero sa POGO, di ba, sa alleged human trafficking. Pero ang nangyayari kasi, marami ng breach ng privacy rights ni Mayor Alice. So hindi na in aid of legislation na nakikita ko Parang it's a part of the investigation, personal investigation, para ma-prosecute siya. So that is already the work of the prosecutor or the ombudsman, which is naman pending na sa ombudsman na case. So kung talagang ini-invite siya as a resource person, ano pa ba ang hindi niya na isabi sa mga mahabang hearing sa Senate? Unless iba ang agenda, di ba? Kasi nakikita ko kasi ang agenda is yun nga, yung kanyang pagiging Chinese citizen daw, kung ano-ano. Pero personal na yan, it has nothing to do with the illegal operation man nung sakali ng mga pogo na yan na iniimbestiga nila, human trafficking. So ako, kung ako lang masusunod, although matagal ko nang sinasuggest sa kanya, umakyat tayo sa let's give it a try, dahil nga meron na nga breach, marami ng breach ang kanyang privacy data privacy niya yung paglabas ng mga data na yan sa social media, sa outside of the whole of So ano po sabi ng inyong kliyente doon po sa inyong ideya na iyon? Ayaw niya Actually, last month pa ako gusto mag-file ng ganyan Ayaw nila, hindi pa nagmamaterialize Okay, so ayaw po ng kliyente ninyo na dumulog sa Supreme Court to question, ano? Ito po ginagawang hearing. Nasabi ho ninyo yung mga parang walang kaugnayan, itong mga ilan pang mga issue na ito dito sa POGO operations. Pero sir, kasi dito po pinag-uusapan natin isang elected mayor who says that she's a Filipina, pero dito po sa mga pinapalabas po ng mga ebidensya, hindi naman. Hindi ho kaya doon na lang sa isyong ito, may karapatan nga ang bayan at ang... alam mo, Sir Ted, kasi issue na yan, matagal na nila sinasabi, papile nila yung co-warrant to. In fact, maski ang OSC, kasi kung ipapile na yan, dapat doon na lang yan pag-usapan kasi yan ang proper forum to determine para naman mabigyan, in fairness naman sa amin, mabigyan din kami ng opportunity na ma-cross-examine yung mga dokumento na yan. Ma-examine namin, authenticate namin. Kasi ang proper forum for that matter, sabi mo, tama ka naman dyan kasi may public interest yan yung pagka-elect mo na mayor kung hindi ka naman Pilipino. Pero meron kasi yung proper forum dyan. Ito yung sinasabi nilang husgado na isasampa daw ng OSD, pero hindi ang Senate Kasi ang sa Senate kasi kung ako yung senator, naniniwala akong hindi mga ganyang events. Kasi nga, yan naman ang conclusion nila na hindi sa Pilipino. Hindi ngayon pala, gumawa na lang tayo ng batas para ma-prevent yan o ma-curtail yung mga ganyang practice. Okay, sige po. Yan naman ang purpose ng Senate, Senate investigation in aid of legislation. Hindi para makakuha ka ng ebidensya
at i-prosecute yung isang tao. That is the work of the Office of the Ombudsman or the work of the prosecutor. Hindi yan ang trabaho ng Senate. Opo. Sir, Yeah. opo, kung mamarapatin po ninyo, meron ba kayong informasyon kung nasa Pilipinas po ang sinasabing mga kapatid ni Mayor at ang kanyang mga magulang? Una-una, hindi ko makakomment yan kasi never naman niya inamin sa akin na kapatid yan. Never naman ako naniniwala na kapatid niya yan unless ang husgado mismo ang magsabi na on the basis of the evidence presented sa court, sabi niyang court na ay talagang mga ito. Pero right now, it's premature for me to comment kung talagang kapatid niya yan o hindi. Wala naman akong basihan doon eh. Okay. Other than the allegations o yung sinasabing evidence ng prosecution o ng kabilang party na hindi pa naman namin na-validate, hindi naman natin na-authenticate sa husgado. Okay, sige po. Naunawaan po natin yun. So sir, sa ngayon po, na ito na nga at inaabangan na marami itong July 10 na ito, paano po dito ang pagtanggap namin sa kung sakasakali po na magdesisyon ang inyong kliyente na hindi po sumipot? Para lang ho ngayon pa lang po, magkaroon ho kami ng, alam nyo na, pag-contemplate pag-muni-muni, sa amin pong sa amin pong kaisipan. Go ahead po, attorney. Hindi. Kasi ako naman naniniwala, kasi lahat naman ng taong ganyan ang dinadaan, talaga namang stress level mataas eh. Personal, naniniwala naman talaga ako na mahina ang niya ngayon, ang kanyang kung ano man yung pangangatawan niya because of stress at saka yung trauma na, alam mo, pagdating sa Senate, pinapahiya ka, sinisigawan ka doon. Samantalang halal ka ng bayan. Actually, gusto siya ng mga tao sa Bamban. Pero yung trauma na yan, hindi ko masasabi kung ako yun. Hindi ko rin masasabi kung anong stress level meron ako. Pero kung for human compassion, maintindihan ng Senate yan, ewan ko kung mag-i-issue pa sila ng kulang penalty for that. Pero ako, I'm still hoping na ma-overcome to at makapag-attend siya sa July 10 hearing na yan. Kasi kailangan naman mag-attend siya para walang aberya. Mahirap din kasi yung ganun yung mga hindi sumisipot. Alam natin yan, yung panahon ng mga investigasyon sa Senate, pag hindi kasi sumipot, alam naman natin ang ginagawa ng Senate. Opo, sige po. Okay. So sa ngayon po sir, sa pagkakaalam po ninyo, sinong kanyang mga kasama o nakikiramay sa sitwasyon na ito? Marami siyang kaibigan eh. Marami siyang kaibigan. May mga nakikita ko mga kaibigan niya, pero siyempre hindi ko naman tinatanong kung anong level ng friendship nila. Kasi actually na-meet ko lang si Mayor April lang eh. So hindi ko naman talaga alam yung April of 2024 because of these POGO issues. Apo. So, personally, hindi ko ini-inquire yung mga ganyan kung sino yung makasama. Apo. Kumbaga, di ba, when you're down and lonely, di ba, and you need a helping hand, di ba? You know what I'm saying? Di ba, sir? Di ba? Alam ko, inakanta mo yan. Opo. Alam niyo kapag panahon talaga, actually, di ba, sometimes sa ganitong mga sitwasyon, you remember not the words of your enemies, but the silence of your friends, di ba? Ganun yan eh. Alam mo, ang sabi niya sa akin at a young age, ngayon na lang nakilala ang tunay na kulay ng mundo. Pag out ka, wala ka talagang kaibigan. Pero pagka nasa taas ka, ang dami-dami mong kaibigan. Ngayon, meron siya mga kaibigan, pero marami rin nakasakit ng damdamin sa kanya. Yung mga inaasahan niya na talagang loyal niyang kaibigan, tumakbo, lalo na yung mga nasa politics. Hindi niya maintindihan kasi alam niya, akala niya mga kaibigan niya talaga yan, pero sila may unang nag-ano sa kanya, kumbaga deny, para na crucifixion. Well, pero at the end of the day din po, di ba, nasa sa iyong konsensya yan, ang katotohanan sa isyong ito. So, attorney, may pahabol lang po si Chacha dito. Mukhang interesadong itanong yung third Alice Go. Ang dami naman nito. Ano pong reaction ninyo, Attorney Stephen, dito nga po sa inilabas ng NBI na yung pangatlong Alice Guo hindi tumutugma dun sa fingerprint ng dalawang Alice Guo. Pero hindi naman daw po ito makaaapekto dun sa mga i-final na kaso na nauna dito kay Mayor Alice Guo. Kasi yung mga ganyan, mga similar names, hindi naman iba yan eh. Ang dami naman talaga magkakaparehong
Kaya nga minsan, di ba, nahuhold sa airport yung mga tao, may kapangalan na may kaso. Actually, hindi man ako makakapag-comment yan, wala pa akong dokumento, pero yung mga ganyang pangyayari, hindi strange yan. May mga, ako may kapangalan tayo. Ganun talaga yun. May mga kapangalan tayo, may mga ganyang pangyayari. Okay. Sige po. So, attorney, kami po ay makikibalita sa inyo bago mag-July 10 kasi kami po ay nakaantabay nga dito, dito po sa hearing na ito at masakit man pong sabihin pero alam niyo yun, na kapag hindi sumipot si Mayor, yung sabi niyong proseso na mangyayari at inaasahan at ayaw po din natin. Actually, baka kasi meron din namang times na ina-excuse yung mga kung may humanitarian reasons, kung may sakit. Pero madalas na-issuean sila ng arrest order. Madalas. Opo. Sige po. Ano pong masasabi mo sa balitang ito? I-comment lamang ang gusto mong sabihin.